Hoy Penelope, ang swerte mo naman. First trip mo kanina, di ba? Komento ni Giud sa kanya, kapwa driver dito sa kanilang terminal. Nagpunas muna ng pawis sa kanyang noo at leeg si Penelope gamit ang kanyang good morning towel. Pagbaba niya ng jeep ay saka lamang siya sumagot. Oo, marami din pasahero kaninang madaling araw kaya nakababa din agad. Sagot naman niya dito. Swerte talaga kapag first trip ng linggo. Dami din kasing nagsisimba ng madaling araw eh. Sambit naman ng isa pang driver. Uy Penelope, paawat ka naman. Baka yumaman ka na niyan. Pabiro pang sambit ng isa saka sila nagtawanan. Paano ba naman kasi? Ay 5:00 pa lang ng hapon ay nakapila na agad si Penelope para sa pangatlong salang niya. Medyo malaki na rin kahit papano ang kinita niya sa maghapon dahil punuan siya kanina. Hindi pa pwede. Sakto nga lang pang boundary ito eh. Kahit kailan talaga mapagkumbaba. Baka palitan mo na yan sa Santa Maria. Napamura na lang ng mahina si Penelope dahil sa biruan ng mga kapwa driver niya. Oo, babae siya, pero isa rin siyang jeepney driver. Hindi man karaniwan, pero nasanay na rin ang mga kasamahan niya sa kanya. Sa katunayan ay para na rin niyang mga kuya at tatay ang mga ito. Sa tatay naman kasi talaga niya ang jeep na binabiyahe, ngunit dahil matanda na ito, ay siya na lang din ang nagmaneho. Total, ay wala pa naman siyang matinong trabaho. Kuya Giod, bukas si Aling Linda? Di pa ako nakain ng tanghalian, gutom na ako. Sambit niya dito. Baliw, hapon na oh. Di ka pa nakain? Gulat na tanong nito sa kanya. Oo pagdating ko kasi kanina salang agad ako. Di naman pwede pagantayan ko yung mga pasahero, di ba? Pamimiloso po niya pa dito. O siya, sige. Bukas pa ata sila pero di ko alam kung may ulam pa bang tira. Magsardinas ka na lang kapag wala na. May tinda naman silang delata eh. Ganun ba? Sige, salamat ya. Kaswal na sambit niya dito. Tiningnan niya muna ang nakapila na jeep, saka nagtungo sa kalapit na karinderya. Dito ang kainan nilang mga jeepney driver. May iilan din na napapadaan dito na nagpapahinga at nakikikain na rin. Malapit lang din kasi ito sa school, kaya marami din talagang customer sa kainan na ito. Aling Linda, kanin nga ho. Sigaw niya sa ginang na malayo pa lang ay nakangiti na sa kanya. Oh, ikaw pala. Hindi ka kumain kanina. Huwag mo sabihing di ka pa nanananghalian. Takang tanong nito sa kanya. Naupo muna siya sa mahabang bangko, saka humarap sa mesa na binalutan lang ng linoleum. Parang ganun na nga ho, tambak ang pasahero kanina eh. Sagot niya dito, saka dumukot sa kanyang wallet. Napailing tuloy ang ginang. Diyos ko, ikaw talaga. Napakasipag mong bata ka. Kaparehong-kapareho ka ng tatay mo. Ganyan din siya. Minsan nga magtatanghalian yun eh. Mga gantong oras na rin. Sambit pa nito saka inilapag sa mesa niya ang kanin. May ulam pa po kayo, Aling Linda? Abay oo. Ito oh. Tinirahan kita. Libre na yan. Tira lang din yung kanina eh. Naks, salamat Aling Linda. Paborito ko pa talaga na adobong atay ang tinira nyo. Sambit niya dito saka napangiti. Napatawa naman ang ginang. O siya, kumain ka na. Kumuha ka na lang ng tubig kung nauuhaw ka. Sambit nito sa kanya saka humarap sa iba pang customer na bumibili sa grocery nito. Bata pa lamang si Penelope ay nahilig na siya sa mga sasakyan, lalo na ang jeep, dahil ito ang trabaho ng tatay niya noon. High school pa lang siya ay natuto na siyang magmaneho nito. Kung minsan nga ay pinagkakamalan siyang tomboy dahil sa kakaibang hilig niya dito. Nang matapos na siya kumain ay nagtungo na siya sa ginang para magbayad. Saktong pagbalik niya ay siya na ang nakapila at onting pasahero na lang ang hinihintay. Oy, Penelope, mukhang malakas biyaya. Di ka na magpahinga na lang. Sambit ng lokolokong kasamahan. Hayop, ikaw magpahinga habang buhay. Natawa tuloy ang mga kasama. Ito kasi ang palaging joke nito sa kanya sa tuwing nakakalamang siya dito. Nang mapuno na ang jeep, ay agad na rin siyang umarangkada. Karaniwan siyang nakakauwi ng 8:00. Pero dahil hinapit niya ang biyahe, ay halos 10:00 na siya nakauwi at nakagarahe. Oh, anak, nandiyan ka na pala. Dinig niyang tinig ng ama. Nakasuot na ito ng pantulog. Naglakad ito palapit sa kanya habang nakalagay ang 2 kamay sa likuran nito. Kamusta ang biyahe?
Tanong nito sa kanya. Napatingin muna si Penelope sa jeep habang kausap ang ama. Ayun, inabot ako tayo ng swerte. Nakatatlong salang ako simula kaninang madaling araw pero na-late lang ang tanghalian ko pero ayos naman. Sambit niya dito. Bigla naman siyang binatukan ng ama. Anong ayos dun? Nagpalipas ka ng gutom. May inis sa boses ng kanyang ama. Natawa naman si Penelope dahil sa sermon nito. Tatay naman, alangan namang iwanan ko pasahero ko, 'di ba? Umakbay ang kanyang ama sa kanya na animoy proud sa kanyang anak. Alam mo anak, proud ako sa'yo. Kahit na ganito lang ang mapapamana namin sa'yo ng nanay mo. Talagang porsigido ka. At tingnan mo, napapagawa mo pa itong bahay. Sinusuportahan mo rin kami sa lahat ng bagay. Hindi ako magtataka kung magiging successful ka balang araw anak. Basta, sipagan mo lang at makakaahon din tayo sa hirap. Maladamdamin na sambit ng ama. Oo naman tay, ako pa ba? Tsaka, huwag nga po kayo magdrama dyan. Ito naman si tatay, parang ganito lang. Huwag kayo mag-alala. Ako naman po ang maraming ipapamana sa inyo. Baka gusto nyo, bilan ko pa kayo ng tangke de gera eh. Biro niya dito. Nagtawanan naman ang mag-ama. Natapos lamang sila nang lumabas ang kanyang ina at tinawag na sila. Ricardo, Penelope, ano pang iniintay nyo? Pumasok na kayo at may bisita pa tayo. Sambit ng ina. Agad na napakunot noo si Penelope. Bisita? Baka may kumari ka na naman na bumisita, ma. Takang tanong niya dito. Napailing ang ama saka napayuko. Ewan ko ba dyan sa mama mo? Kung sino-sino ang dinadampot sa daan. Sambit ng ama. Napakunot noo tuloy si Penelope. Sumunod siya sa mga magulang nang walang pasabi itong pumasok sa loob. Kahit papano ay nakaayos naman ang bahay nila at may kaluwagan. Agad siyang dumiretso sa sala at doon naabutan ang isang lalaki na nakaupo sa sofa nila. Nakatalikod dito kaya hindi niya agad nakita ang mukha nito. Iho, pasensya ka na sa paghihintay ha. Nandito na ang anak namin na sinasabi namin sa'yo. Sambit ng kanyang ina. Napakunot noo si Penelope, saka napatagilid ang ulo para silipin ang mukha ng lalaki. Sakto naman na tumayo agad ito at tumingon sa kanya. Pinanliliitan ng mata ni Penelope ang lalaki dahil hindi naman niya ito kilala. Sino ka? Takang tanong ni Penelope sa lalaki. Anak, siya yung bisita natin. Dito muna siya makikitulog ngayong gabi. Sambit ng kanyang ina. Ha? Hindi ko naman kilala yan. Bisita mo ba, ma? Agad namang napalingon ang ina sa kanya at para bang nais magpaliwanag sa kanya. Anak, shh, huwag ka na maingay. Halika, ipapaliwanag ko sa'yo. Sambit ng ina, saka siya hinawakan sa braso para hilahin papunta sa kusina. Nanatili pa rin nakatingin si Penelope sa lalaki hanggang sa makarating sila sa kusina. Ma, sino yung lalaking yun? Takang tanong niya sa ina. Anak, kasi kanina namalengke kami ng papa mo, tapos nadaanan namin siya. Mukhang naliligaw kaya, ayun, tinanong namin siya. Sabi niya ay naliligaw daw siya. Gabi na anak at mukhang wala rin siya matatakbuhan. Kaya tinulungan namin siya. Kawawa naman anak. Sambit ng ina sa mahinang boses. Ma, naiintindihan ko. Kaso, di natin siya kilala. Malay ba natin kung sino yan at baka may gustong takasan kaya naligaw? Napayuko naman ang ina. Oo anak, tumatakas siya sa kanyang magulang. Oh, sabi na eh. Tapos sa magulang niya pa siya tumatakas? Wala pala siyang good manners eh. Anak, wag mo muna siyang husgahan. Ikinwento niya sa akin kanina na lumaya siya sa kanila dahil pilit siyang ipinapakasal ng magulang niya sa anak ng ka-business partner nila. At ayaw niya noon, kaya para makaiwas sa kasalan ay tumakas siya. Nagkataon naman na nawala ang map na hawak niya, kaya naman hindi na niya alam kung saan siya pupulutin. Paliwanag ng kanyang ina sa kanya. Pero ma, paano ka nakakasiguro na tama nga ang sinabi niya na hindi yan masamang tao? Tanong niya dito. Basta anak, magtiwala ka sa akin. Kutob kong mabuti siyang tao. Sambit nito. Hanggang sa makabalik sila sa sala ay naabutan nila ang kanyang ama at ang lalaki na nag-uusap. Honey, magluluto ulit ako para makakain tayo. Para makasabay na rin natin si Penelope. Sambit ng ina sa kanya.
Habang abala ang parents niya sa pakikipag-usap sa lalaki, ay hindi naman maiwasang pagmasdan ni Penelope ang lalaki. Napapakunot noo siya dito, dahilan para ma-conscious naman ang lalaki. Ano nga ang pangalan mo? May bahid ng kayabangan sa boses ni Penelope, pero ganon din kasi talaga ang boses niya. I'm Johan Gia. Sagot nito sa kanya. Kung umalis ka sa inyo para takasan ng kasal, bakit ka dito pumunta? Hindi ba pwede sa kabilang bahay or sa kabilang barangay? Diretsyong tanong niya dito. Manang saw me and helped me. That's why I'm here and Hep! Magtagalog ka nga. Parang di ka Pilipino no? Huwag mo kong i-Englishin sa teritoryo ko. Matapang na sagot niya dito. But I'm not that fluent in Tagalog. Sagot ng lalaki. Foreigner ka ba? No, I'm Filipino. Pilipino pala Huwag mo ko i-Englishin. Naiintindihan kita at kaya ko rin magsalita. Pero masyadong sosyal kung mag-i-English tayo dito. Sambit niya dito. Sa katunayan ay concerned lang naman si Penelope dahil hindi masyadong nakakaintindi ang Ingles ang magulang niya at ayaw niyang ma-left out ang mga ito. Hindi niya gusto na sila lang ni Johan ang nagkakaintindihan. Sorry. Okay, I'll try. Sagot nito sa kanya. Hanggang kailan ka dito mananatili sa bahay? Tanong ulit ni Penelope. Kahit hanggang ngayong gabi lang. Mapapansin ang maotoridad na tingin ni Penelope sa lalaki. Ganito na kasi siya lumaki at talagang nagmana siya sa ama na matapang ang muka. Medyo nakakatakot man pero hindi ang boses niya na medyo matinis. Anak, kakain na. Tawagin mo na rin si Johan. Sambit ng ina habang abala silang mag-asawa mag-ayos ng kainan sa mesa. Oh, kakain na daw. Mauna ka na doon para makakain ka na rin. Sambit ni Penelope, saka naglakad na paakyat ng hagdan. Sinundan pa ito ng tingin ni Johan, habang ang dalaga ay inuunat ang kanyang ulo at mga braso. Maya-maya ay bumaba na rin si Penelope. Napatingin si Johan dito at nagulat nang makita ang dalaga na nakasando lang. Makikita sa gilid nito ang bra na suot. Agad tuloy na paiwas ng tingin si Johan. Sarap ng sabaw. Parang bata na sambit ni Penelope habang sarap na sarap sa paghigop nito. For some reason, she's not that scary right now, unlike earlier. Anong klaseng babae ba siya? Para siyang lalaki kung umasta. Nakataas pa ang isang paa sa upuan habang kumakain. Ang lakas kumain habang nakakamay. At parang hindi babae kung kumain. Sa isip-isip ni Johan habang pasimpleng nakasilip kay Penelope. Sakto namang napatingin ng dalaga sa kanya. Dahilan para magsalubong ang kanilang tingin sa isa't isa. Gusto mo? Tanong ni Penelope, saka itinaas ang bone marrow na sinusupsop niya. No. Busog na ako. Nahihiyang sagot ni Johan. Nang matapos na silang kumain ay nagtungo na sila sa kani-kanilang kwarto, habang si Johan naman ay nanatili sa sofa sa sala. Damn, why isn't he answering me? Where do I sleep tomorrow? Frederick, please answer the goddamn phone. Inis na bulong niya sa sarili habang panay ang tipa sa kanyang telepono. Doon lamang niya napagtanto na nawala na siya ng signal. Shit, ngayon pa talaga. Inis na saad pa niya, saka napatingin sa telepono. Mahirap ang signal dito kapag gabi. Tinig niya na tinig ng babae sa likuran niya. Agad siyang napalingon dito at nakita si Penelope na naglalakad palapit sa ref. Nakasuot lamang ng sando at shorts ang dalaga habang nakamessy ba ng buhok. Napakunot noo si Johan. Oh, bakit? Napakibit-balikat naman ang dalaga, saka uminom ng tubig. Kung ako sa'yo, bukas ko natatawagan kung sino yung taong yan. Matulog ka na dahil paniguradong mapupuyat ka kapag nagpagabi ka pa ng husto. Paalala nito sa kanya, saka naglakad na paakyat. Sinundan naman niya ito ng tingin. Hindi niya maiwasang humanga kay Penelope dahil sa maangas nitong aura. Kung titingnan ay katulad ito ng tita niya na mayroong male aura na siyang nakaka-intimidate para sa mga katulad niyang lalaki. Napangiti siya ng bahagya. Kinabukasan ay maagang nagising si Penelope para sana magluto na nang makita niya si Johan na nakaupo sa sofa. Lumapit siya dito habang papungas-pungas. Aga mo ring nagising? Tanong niya dito. Dahan-dahan naman na lumingon ng lalaki at bumungad sa kanya ang malaking eyebags nito. Anong nangyari sa'yo?
I can't sleep last night. It's too noisy. Sambit nito na ikinatawa ni Penelope. Kaya sinabi ko na sa'yo eh. Matulog ka na habang tahimik pa dahil madalas silang nagvi-video ka ng hating gabi. Masasanay ka rin. Di naman to subdivision, no? Anya dito saka nagtungo na sa kusina. Napaamang na lang tuloy si Johan. Hindi niya inaasahan ang culture shock na mararanasan ngayong nandito siya nakatira. Maliban sa patuloy na kantahan tuwing gabi, ay maging ang paraan ng paglalaba, pagkain, lahat na ata ay kinagulat niya. Hindi naman kasi siya sanay sa ganitong buhay. Sinubukang tawagan ni Johan ang kanyang pinsan na susundo dapat sa kanya dito. Ngunit nakalipas na ang ilang araw ay hindi pa rin ito sumasagot sa mga tawag niya. Iho, may mga damit dito ang asawa ko. Ito muna ang pansamantala mong gamitin habang nandito ka pa sa bahay namin. Sambit ng ginang sa kanya, saka inabot ang isang plastic na punong-puno ng mga lumang damit. Tiningnan niya ito nang biglang pumasok si Penelope. Nay, kakain na po. Napatingin naman ito sa kanya. Tsaka ikaw, tutulungan mo ako maglaba mamaya ah. Bilisan mo na dyan. Ha? Maglaba? Takang tanong niya dito. Pasensya ka na iho ha. Aalis kasi kami ng asawa ko ngayon para magpa-check up. Wala namang katulong si Penny kaya ikaw lang makakatulong niya. Huwag ka mag-alala, kaunti lang naman ito. Ayos lang ba sa'yo iho? Tanong ng ginang sa kanya. Opo, ayos lang. Hindi lang po ako sigurado dahil hindi po ako marunong. Ngumiti ng malapad ang ngiti. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka naman ni Penny. Sambit nito sa kanya. Pilit na lamang na napangiti si Johan. Nang matapos na silang kumain ay umalis na rin ang magulang ni Penelope at dalawa na lamang silang naiwan. Tulungan mo ko. Buhatin natin itong drum para malagyan ng tubig. Ha? Halika. Agad siyang hinila nito at laking gulat ni Johan dahil nakaabang na ang pagbuhat ni Penelope sa kalahating drum ng tubig. 1, 2... Wait, bubuhatin to? Napataas ang kilay ni Penelope. Malamang, ano pa ba? Pero hindi ba mabigat pa rin to kahit nakalahati lang ang laman? Heist? Kaya nga tayo magtutulungan eh. Sige na, dami pa sinasabi. Napilitan naman si Johan at halos matatanggal ang braso niya. Matagal-tagal na rin nung huli siyang nakapag-gym at aaminin niya na hindi ganun katoned ang kanyang katawan pagdating sa ganitong bagay. Napailing na lang din tuloy sa kanya si Penelope. O siya, maglalaban na tayo. Tapos ko na yung maliliit, tulong tayo sa malalaki. Wait, wala kayong automatic washing machine? Takang tanong ni Johan. Hoy, mahirap lang kami kuya. Huwag ka nga maarte dyan. Kung meron kami nun, wala sana tayo dito, okay? Sige, buhat na. Sambit na lamang nito sa kanya na ikinakunot ng noon ni Johan. Panay ang kusot niya sa damit na hawak. Anong klaseng kusot yan? Hindi ka pa ba nakakapaglaba kahit isang beses? Natatawang sambit ni Penelope sa kanya. Tig-isa kasi sila ng palanggana at hinati nila ang labahan nila. Hindi pa. Mukha ba akong labandera? Inis na sagot sa lalaki sa kanya. Natawa naman si Penelope saka lumapit sa kanya. Pumwesto ito sa tabi ni Johan saka bahagyang umupo. Ganito kasi maglaba. Pag napabulaan mo na, unahin mo itong labas ng damit. Kusot-kusot mo lang ng ganito. Tapos next moist yung kwelyo. Madalas madumi yan kasi may mga libag dahil sa pawis. Tapos next mo laylayan. Kapag mga ganto na may bulsa sa dibdib, kailangan mong baliktarin yon para malinis din ang loob. Pagtuturo ni Penelope sa lalaki. Bakit naman kasi mahirap maglaba ng ganto? I can buy washing machine for you para mabilis lang ang paglalaba. Sambit ng lalaki. Manahimik ka nga dyan. Pagkain mo nga wala kang pambili. Washing machine pa kaya? Sige na. Tila ba'y hindi na mawawala ang pagkakunot ng noo nito. Lalo pat nababanas na siya sa paraan ng pagtawa ng dalaga sa kanya. Ganito ba? Oo, ganyan. Napahinto si Penelope nang biglang tumalsik ang bula sa mukha ng lalaki. Dahan-dahan kasi. Tingnan mo nalagyan ka na ng bula. Tanggalin mo. Tila ba'y kinakabahan na anas nito. Ha? Ayoko nga. Ang gwapo mo dyan para ka may balbas. Tiningnan naman siya ng masama ni Penelope na siyang patuloy lang sa pagtawa. Maya-maya ay nakarinig sila ng mahinang pagbagsak ng kung ano. Ano yun? Takang tanong ni Penelope
Saka napatingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita na anuman hanggang sa mapatingin siya sa lalaki at nagulat nang makita ang nasa ulo nito. May butiki sa ulo mo, Johan! Ha? May butiki! Ha? Tanggalin mo! Shit, tanggalin mo! Maarteng sambit ng lalaki sa kanya. Ha? Ayoko nga. Isa. Ano? Takot ka ba sa butiki? Natatawang tanong niya dito. Penelope, please. Bakit ka ba takot sa butiki? Hindi naman sila nangaano ah. Isa, tanggalin mo na. Inis na sambit pa nito sa kanya. Natatawang lumapit si Penelope sa kanya habang nakapikit lamang si Johan. Ang bating mo naman, parang butiki lang eh. May trauma ako sa butiki. Maikling sagot nito. Ano? Nataihan ka? Natatawang sambit nito sa kanya. Hindi naman maiwasang mahiya ni Johan, lalo pat parang ganun na nga rin ang naging karanasan niya noon sa butiki. Ang masakit pa ay nahawakan niya ito at hindi inaakalang tae pala yun, kaya naman inamoy niya pa ito. Tawang-tawa tuloy si Penelope sa kanya dahil dito. Kaya ka pala na trauma? Natatawang sambit nito sa kanya, saka bumalik na sa paglalaba. O siya, maglaba ka na nga dyan. Napatingin naman si Johan sa mga labahin niya at dumukot ng panibagong lalabhan. Ngunit nagulat siya ng isang panty ang nakuha niya dito. Punye, anong ginagawa niyan dyan? Akin na yan! Malakas na sigaw ni Penelope nang mapansin niyang kanyang underwear na nasa palanggana ni Johan. Is that yours? Nauutal na tanong ni Johan. Pakialam mo ba? Alam nga naman kay Papa, di ba? Inis na sambit ni Penelope. Dahil sa hiya ay pinamulahan talaga ang dalaga. Natawa naman tuloy si Johan dahil dito. So you like baby bears? Mahinang sambit ni Johan dahil nakita niya lang naman ang disenyo ng underwear nito. Namula naman ng husto ang dalaga. Manahimik ka nga, wala kang nakita. Sambit ni Penelope. But I saw it. I even touched it. Asar naman ni Johan sa kanya pabalik. Dahil sa inis ay nagtampisaw si Penelope ng bula papunta kay Johan. Hey, stop it. Wala ka sabing nakita eh. Stop it. Basa na tayo. Natatawang sabi ni Johan, ngunit inis pa rin siyang tiningnan ni Penelope. Kung kanina ay siya ang naiinis sa dalaga, ay hindi na maipagkakaila na mas nabanas sa kanya ang dalaga, lalo pa at nahawakan lang naman ito ang paborito niyang underwear. Halos inabot sila ng 1 oras sa paglalaba pa lang at nang matapos na rin sila magbanlaw at magsampay, ay pinagtulungan naman nila ang pagluluto. Di ka rin marunong magluto? Gulat na tanong ni Penelope sa lalaki. No, I can cook, but not this one. I can cook mushroom, paella, pasta. Hoy, masyado pang mayaman yung sinasabi mo. Ito oh, pakbet, monggo, di ka marunong nito? Takang tanong ni Penelope. No, I don't even know what it tastes like. Napangiwi na lang si Penelope. Alam mo, mamamatay ka na lang nang hindi natitikman ng pambansang ulam tuwing Biyernes. Ang munggo. Pagbida ni Penelope. Bakit siya tinawag na ulam tuwing Biyernes? Siyempre, inuulam tuwing Biyernes eh. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Anyways, magagayat na ako ng bawang at sibuyas. Sambit niya saka bahagyang tinabi ang lalaki. Paano itong nakasalang mo? Hayaan mo yan, kukulo pa yung munggo para lumambot. Namangha naman si Johan. Hindi akalain na may mga ganitong pagkain pala na simple lang tingnan. Hanggang sa makakain na sila, ay sarap na sarap naman si Johan sa niluto nila. Masarap to ah. Parang makakakain ako ng madami kapag ito ang palaging ulam. Siyempre naman, ako ba naman ang nagluto eh. At saka baka magkarayuma ka kakamunggo mo. Biro niya sa lalaki. Hindi naman naintindihan ni Johan ang biro, kaya patuloy lamang ito sa pagkain. Napailing na lang din tuloy siya. Dahil coding naman kasi ngayon ni Penelope at tapos na rin siya sa gawaing bahay ay naisipan niyang gumala. Johan, gusto mo gumala? May motor si Tito sa kabilang bahay, pwede nating hiramin. Magala tayo. Nakangising sambit niya dito. Hindi ba tayo papagalitan ng mama mo kapag dumating sila? Hindi yan. Ako bahala. Jika? Unti-unting napangati si Johan. Sige ba? Sabi mo eh.
Ang iisipin sana ni Johan na problema sa parte niya ay biglang naglaho dahil sa pag-aya sa kanya ng dalaga. Nakasuot lang siya ng sando na pinatungan ng jacket at shorts pambaba, habang ang dalaga ay nakasuot ng t-shirt at pants. Tara na! Aya ni Penelope sa kanya habang nakasakay na ito ng motor. Oh, mag-iingat ka dyan, Penny ah. Ingatan mo si Johan. Paalala ng isang lalaki na kapitbahay nila. Si Tito naman? Di ka na nasanay sa akin? Makakabalik ang baby niyo nang walang gasgas. Promise po. Nakangiting sagot niya dito. Ikaw ang magmamaneho? Takang tanong ni Johan. Oo, marunong ako no. Jeep nga namamaneho ko. Ito pa kaya? Sambit ni Penelope. Nang makasakay na si Johan sa likuran ni Penelope ay hindi niya maiwasang mailang. Big bike kasi ito at maliit lang ang upuan. Kaya naman kaunting andar lang ng babae ay paniguradong mapapayakap na siya dito. Is it okay to? Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang hawakan ni Penelope ang kamay niya at ipinalupot ito sa bewang ng dalaga. Humawak ka at mabilis ako magmaneho. Pananakot pa ni Penelope sa kanya. Sigurado ka? Napangisi naman si Penelope. Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin? Napailing naman si Johan. Ang ibig kong sabihin ay, sigurado kang pwede akong yumakap sa'yo? Sandaling natigilan si Penelope, pero napakabit-balikat na lang. Wala namang mali siya sa kanya ang bagay na yon. Nang mag-umpisa ng magmaneho si Penelope, ay sobrang lapit na nila sa isa't isa. Kumapit ka nga ng maayos. Bibilisan ko pa paandar ko. Maganda ang daan dito sa paliko eh. Ganto? Inayos ni Johan ang yakap sa kanya. Medyo kinabahan si Penelope, pero pilit niyang hindi binibigyan ng mali siya ang hawak nito. Hanggang sa makalipas ang ilang saglit ay mas lumapit ang agwat nila sa isa't isa. Kumapit ka lang ha? Mahinang sambit ni Penelope dito. Don't worry, I'll be hugging you to the rest of the ride. Sambit ng binata sa kanyang tenga habang nakangiti ito. Ilang saglit lamang ay tuluyan na rin silang nakarating sa pupuntahan nila. Hindi maiwasang mamangha ni Johan nang makita ang kabuuan ng baryo mula sa kinatatayuan. Nasa gilid sila ng bangin at mula sa kanilang kinatatayuan ay tanaw nila ang papalubog na araw at ang hampas ng hangin sa kanilang muka. Kita mo? Ang ganda dito, di ba? Masarap dito mag-camping tuwing gabi. Anas ni Penelope. Agad namang napatingin si Johan dito, ngunit agad siyang napatikom nang akma siyang magsasalita nang makita ang paghangin sa mukha ni Penelope. Tinangay nito ang buhok ng dalaga na siya namang inipit nito sa kanyang tenga. Napangiti ng palihim si Johan. Ilang oras din silang nanatili na nakatanaw sa papalubog ng araw hanggang sa magdilim na. Tara na, gabi na eh. Sambit ni Penelope sa kabahagyang napayakap sa sarili. Paano ba naman kasi ay sobrang lamig na rin at malakas din ang ihip ng hangin. Maya-maya ay nagulat na lang siya nang biglang ihagis sa kanya ni Johan ang jacket nito. Here, take that. Sambit nito sa kanya. Sige, salamat ah. Sanay naman na kasi si Penelope na gumamit ng jacket ng lalaki. Ngunit hindi niya akalain na mainit itong suotin. Nawala ang panlalamig niya. Idagdag pa ang natural na amoy ng lalaki. Hindi ito sobrang bango at hindi rin mabaho. Para bang nakakaakit ang amoy nito at alam niyang hindi iyon mula sa isang pabango. Nauna naman naglakad si Johan papunta sa motor saka sumakay doon. Ako naman ang magmamaneho. Come on, sakay na. Sambit nito sa kanya. Marunong ka? Gulat na tanong ni Penelope. Napangisi si Johan sa kanya. What do you think? Napailing na lang tuloy si Penelope saka umangkas sa likuran nito. Sige nga, tingnan natin. Sambit ng dalaga saka sumakay sa likuran nito at yumakap sa binata. Habang nagmamaneho ay hindi maiwasang maisip ni Penelope. Johan, tawag niya dito. Bakit hindi ka sumama sa akin mamasada? Huh? Tutal, wala ka pa namang mauuwian. Ayaw mo bang sumama bukas sa pamamasada ng jeep? Promise, may enjoy mo rin naman ang biyahe kahit papano. Sambit ng dalaga saka nakayakap sa likuran nito. But you need to teach me first. Sambit nito sa kanya. Oo naman, nakangiting sagot ng dalaga. Kinabukasan, katulad ng napag-usapan ay inaya niya ang binata na magmaneho ng jeep kasama siya. Hindi naman niya ibinigay ang manibela dito.
Bagkus ay ito ang naging konduktor niya. Oh, mukhang may bago kang kasama, Penelope ah. Bati sa kanya ni Kuya Giod pagdating nila sa terminal. Kuya Giod, gandang umaga. Bati niya dito saka ipinarada na ang sasakyan. Wala inaya ko na. Wala naman siyang ginagawa sa bahay. Oh, may nobyo ka na pala, Penelope. Hindi ko siya nobyo, kuya. Siya yung kinukwento ko na dinampot ni mama. Wala pa rin siyang matutuloyan hanggang ngayon Kaya ayan, konduktor ko muna. Kwento ni Penelope sa mga ito. Magandang araw po, Johan Gia. Pakilala ng lalaki sa sarili. Gia? Hindi ba't parang pamilyar ng apelido na yun? Takang-anya ng isang tsoper. Ah, oo. Yung artista na si Heidi Gia. She's my cousin. Sambit ni Johan. Napasinghap ang lahat dahil kilala si Heidi na mula sa mayamang pamilya. But I'm not part of that family anymore. I chose to leave. Napayuko si Johan nang maramdaman ang pagsiko sa kanya ni Penelope. Saka lamang niya napansin ang kakaibang tinginan ng mga tsoper. Mukhang mapapalaban ang ating Ingles dito ah. Di ba yan nagtatagalog, Penny? Tanong ng isa sa mga ito. Pasensya. Marunong ako magtagalog. Ayun naman pala Akala namin ay mag-Inglesan na tayo dito. Nagtawanan ng mga ito. Maya-maya ay nag-usap-usap na lamang ang mga tsoper. Hindi naman makarelate si Johan at napapatingin na lamang kay Penelope na nakikitawa sa mga kasamahan na driver. Yang si Johan, marunong na ba yan magkonduktor? Tanong ng isa sa dalaga. Mukhang marunong naman na siya. O ganto, Johan. Turuan kita ng teknika. Sambit ni Giod sa kanya saka ipinakita ang mga dalang pera. Ganto magtubi ng pera. Tutupiin mo sa kalahati ng pahaba. Tapos, iipit mo dito sa mga daliri mo. Bakit? Hindi ba pwedeng sa bag or sa bulsa? Tanong ni Johan. Hindi. Hindi mahirap yan kapag magsusukli ka. Napatango naman si Johan. Yung pamasahe, kabisado mo naman ba? Tanong naman ng isang lalaki na mataba ang tiyan. Kabisado na niya, di ba, Johan? Pakitaan mo nga. Mapagyabang na sambit ni Penelope sa kabahagyang tinapik ang braso ng lalaki. Mula San Diego papuntang High Street ay 15 pesos. Ipinagpatuloy pa nito ang pag-recite sa mga pamasahe na kinabisado nito kagabi. Tawa naman ng tawa ang mga tsoper dahil nahihirapan ang lalaki sa pag-alala sa mga to. Ayos lang yan, boy. Magaling ka naman sa math. Mabilis din yang si Penny. Yan lang ang talagang hindi nagkukonduktor kahit kailan. Angas, no? Napagsasabay ang pagmamaneho at pagsusukli. Sambit nito sa kanila. Napangiti naman si Penelope dahil sa sinabi nito. Kaya talaga, Mang Bert? Mas expert ka kaya sa akin, kundi dahil sa pagturo nyo. Ay di ako magiging ganito. Sambit ni Penelope. Halos 2 oras din silang naghintay ng mga pasahero bago napuno ang jeep nila. Habang nagmamaneho si Penelope, ay nagsusukli naman si Johan. Kuya, magkano po sa Kingsville? Tanong ng isang dalaga. Wait, Kingsville. Sambit ni Johan habang inaalala ang presyo. 26, estudyante. Si Penelope na ang sumagot. Napasimangot naman ang dalaga. Mahahalata na mas gusto nitong kausap si Johan. Kuya, bayad po. Huwag niyo na po suklian. Sambit ng isang babae, saka inabot ang bayad. Kitang-kita ni Penelope sa salamin ang pasimpleng paghawak nito sa kamay ni Johan. Napangiti tuloy siya dahil maging si Johan ay nagulat dito. Kuya Pogi, para daw po. Diyan lang sa puso nyo. Sigaw naman ng baklang pasahero, dahilan para magtawanan naman ang mga kasamahan nitong estudyante. Nang matapos ang unang round nila, ay napatingin si Penelope kay Johan. Para po, diyan sa puso mo. Natatawang asar ni Penelope sa lalaki. Shut up, Penelope. Hindi naman nakakatuwa yun Nakakahiya dahil ang sama ng tingin sa akin ng matanda. Malamang, baka akala niya ay nakikipaglandian ka din dun sa bakla. Natatawang anaspa ni Penelope. Para daw dyan sa puso mo. Dagdag pa nito. Ang corny kaya? Anya naman ng lalaki. Pero kinilig ka, aminin, kinilig ka no?
Pagtukso pa ni Penelope sa lalaki habang pasimpleng nakangisi at sinisiko si Johan. Stop it, Penelope. Yee, ayaw aminin. Meron din kanina. Yung magandang katabi mo dyan sa gilid. Mukhang nag-oopisina yun. Panay ang tingin sa'yo sa salamin. Mukhang interesado. Asar pa nito. Narinig naman ito ng mga kasamahan nilang driver. Mukhang naging sikat agad ang bago nating konduktor Nagtawanan ng mga ito. Namula naman ang mukha ni Johan dahil hindi pa rin siya tinitigilan ni Penelope sa panunukso nito. Nag-walk out na lang tuloy ito, dahilan para mas lalo siyang pagtawanan. Saan ka pupunta? Tanong naman ni Penelope dito habang hindi pa rin mapigilan ang matawa. Magsi-CR. Malakas na sagot ni Johan at nagtawanan ulit ang mga ito. Ilang araw pa ang lumipas at kahit papano ay nakapag-adjust na rin si Johan sa bago niyang gawain/trabaho. Oh, San Diego, San Diego! Malakas na sigaw ng lalaki habang nasa likuran ng jeep. Napangiti naman si Penelope. Aba, gumagaling na ang konduktor ko Ayos yan. Mahinang sambit ni Penelope sa sarili habang nakatingin sa salamin kung saan doon makikita ang refleksyon ng lalaki. Nakasuot lang ito ng sando at shorts at kahit na ganon ay kapansin-pansin pa rin ang kagwapuhan nito. Kuya, pwede ba sumakay? Sige lang, maluwag pa. Nakangiting sagot naman ng lalaki. Hala kuya, masikip po ako. Natawa naman ang magkakaibigan na ito dahil sa hirit ng babaeng kaibigan habang si Johan ay natawa na lang. Oh, San Diego, San Diego! Malakas na tawag pa niya. Ay, dito tayo kay kuya sasakay. Pasakay kami kuya. Sige lang, pasok lang kayo. Paano kung sa'yo kami kuya sasakay? Tanong pa ng isa. Sige na, pasok na. Natatawang sagot na lang ni Johan. Tiya! Nagtilian ng mga ito nang marinig ang pagtawa nito sa kanila. Habang nagmamaneho ay napuno ng tawanan ng jeep. Paano ba naman kasi ay nagpaparinig ang mga estudyante na kesyo ang gwapo kuno ni Johan. Maski si Penelope ay natatawa na lang din sa mga ito. Oh, kamusta biyahe? Mukhang maganda. Parehas kayo nakangiti Sambit ng ama ni Penelope na makauwi na sila. Agad namang nagmano si Johan sa lalaki at sumunod doon si Penelope. Maganda naman po ang biyahe. Sagot ni Penelope sa ama. Aba, ayos kong ganun. Dahil po talaga yun kay Johan, tay. Hatak na hatak niya mga pasahero Sambit ni Penelope sa ama. Aba, buti at sa jeep sumakay at hindi sa'yo. Nagtawanan sila dahil sa biro ng ama nito. Ay, muntik na ho, tay. Akala ko pa man din ay sasakyan niya Sagot ni Penelope sa kanatawa. Hindi na po, medyo nasasanay na po at saka ayoko pong makulong. Karamihan kasi mga bata Mga high school pa po ata mga yon. Ay nako iho, mabuti nga. At ganyan na ata mga kabataan ngayon. Pero hindi ko sila masisisi. Iba na rin kasi ang panahon ngayon. Hayaan mo na lang at tawanan mo na lang. Sagot naman ng nanay ni Penelope. Parang ganun na nga ho. Sagot ng dalaga. Katulad ng nakasanayan ay sabay-sabay ulit silang kumain ng hapunan. Maaga namang nagpahinga ang mga magulang ni Penelope dahil may check-up ang mga ito bukas. Agad na napalingon si Johan sa paligid at hinanap si Penelope. Napakunot siya dahil wala rin sa kusina o sala ang dalaga. Penelope, tawag niya dito saka naglakad papunta sa garahe. Doon niya nakita ang dalaga, naabala sa pagtingin at paglilinis ng jeep. Oh, nandiyan ka pala. Akala ko natulog ka na. Takang tanong ni Penelope na mapansin siya nito. Oo. Hinahanap kita Naalala ko na may nagbayad pala sa akin ng 100. Nailagay ko sa bulsa ko. Ibibigay ko sana sa'yo. Sambit ni Johan. Sige na, sa'yo na yan. Nakapag-boundary naman ako Sagot naman ni Penelope. Napangiti na lamang ang binata saka lumapit sa dalaga. Grabe, ang galing mo talaga pagdating sa ganito, Penny. Kabisado mo na rin ba mga parte ng sasakyan mo? Tanong ni Johan dito. Oo naman, bata pa lang ako ay ito na ang bahay-bahayan ko Paabot naman ng screwdriver. Utos niya dito. Nasa ilalim ang dalaga dahil may inaayos ito sa makina. Maliban pala sa pagiging driver ay marunong ka rin mag-ayos. Solid, napakaangas. Sambit niya dito.
Nagulat naman si Penelope dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Anyari sa'yo? Pansin ko ay bihira ka na lang mag-Ingles. Nahawa ka na ata sa pagsasalita ng mga driver sa terminal Maging si Johan ay nagulat. Talaga ba? Mukha nga. Paano ba naman kasi sila-sila din ang palagi nating nakakasama. Nakakasawa na nga minsan Natawa silang pareho. Mas lumapit pa si Johan para tulungan ang dalaga. Ilang sandali lang ay napansin ni Penelope ang pagtitig ni Johan sa kanya. Hoy, bakit ganyan ka naman makatingin sa akin? Akala mo naman kakainin ako ng buhay Natatawang biro ni Penelope dito. Sorry, naiisip ko lang kung may jowa ka na ba? Tanong ni Johan sa dalaga. Pero mukhang wala naman. Ilang linggo na rin ako dito pero wala pa akong nakikita na lalaki dito sa bahay, maliban sa tatay mo. Hindi na nakasagot si Penelope dahil si Johan na rin ang sumagot sa tanong nito. Alam mo naman pala Oo, wala pa akong nobyo. Tsaka, wala pa akong nakikitang matino dito sa lugar namin. Kung hindi babaero, magaling lang sa salita ang mga lalaki dito. Sagot niya pa sa binata. Actually, iniisip ko na ito ng ilang araw, Penelope. Ang alin? Pwede ba akong manligaw sa'yo? Diretsyong tanong ni Johan sa kanya. Napalingon ang dalaga sa lalaki at hindi inaasahan na lumapit ito sa kanya. Halos ilang pulgada na lang ay maglalapit na ang kanilang mga labi kaya agad na napalunok si Penelope. I mean it. Can I court you? Sambit ni Johan. Hindi inalis ang tinginan nilang dalawa sa isa't isa kasabay ng paghawak nito sa kanyang kamay. 2 linggo na matapos ang pag-amin na yon ni Johan sa kanya. Kahit papano ay natatanggap na rin niya ang pagbabago sa setup nilang dalawa. Penelope, kakain na. Aya sa kanya ni Johan. Katulad kahapon ay ito ulit ang nagluto. Tinawag muna ng binata ang mga magulang niya at maging si Penelope nakakagising lang. Good morning, Nay. Tay. Bati niya sa mga ito. Good morning, anak. Bati din ng mga ito. Papungas-pungas pa siyang naupo sa upuan niya nang bigla niyang maramdaman ang paghalik ng kung sino sa kanyang pisngi. Good morning, gorgeous. Sambit nito sa kanya. Napatakip naman ng bibig ang kanyang ina na animoy kinikilig dito. Hindi makapaniwalang napatingin si Penelope kay Johan, saka ito pinagmulatan ng mata. Ngunit sa halip na matakot at kabahan, ay natawa lamang ang binata sa kanya. Kumain ka na. May biyahe pa tayo ngayon, diba? Huwag ka mag-alala. Nalinis ko na yung jeep. Sambit nito sa kanya. Oo, tama ang asawa mo, Si Johan, anak. Kumain ka na. Gatong pa ng kanyang ama. Oo nga, masama para sa bata, Para sa'yo ang magpalipas ng gutom. Sabat naman ng kanyang ina. Napakunot noo siya. Nay, tay, kung makaasta naman kayo ay parang asawa ko na itong si Johan. Sambit niya saka napaupo sa upuan. Doon din naman mauuwi ang lahat, hindi ba iho? Tanong ng kanyang ina dito. Nay! Saway pa ni Penelope, ngunit napangiti lang ito sa kanya. Oo naman po, Nay. Kaya nga po nagpapalakas na ako sa inyo Hindi pa naman po kasi ako sinasagot nito si Penelope. Sumbong ni Johan dito. Di ko po nga siya sinasagot na Masyado kayong advance. Napairap pa si Penelope dahil dito. Bigla namang sumulpot sa kanyang harapan ang mukha ni Johan. Sagutin mo na kasi ako. Nakangising sambit nito sa kanya. Agad niyang iniliyo ang mukha ng lalaki. Gamit ang kanan niyang kamay. Asa ka? Lumayo ka nga. Kumakain ako Sambit ni Penelope. Napanguso naman si Johan. Kala ko makakalusot na ako Mas nagtawanan tuloy ang mga magulang ni Penelope dahil dito. Sa katunayan, aaminin ni Penelope na may nararamdaman din siya sa lalaki. Kamakailan niya lang napansin ang sarili na palaging hinahanap ang lalaki. Sa tuwing nagkakadikit din sila, ay para bang may kuryenteng nagapang sa kanilang katawan. Napayuko na lang tuloy siya, habang pinipigilan ng sarili na kiligin nang maalala ang gabi kung saan ay muntik na silang maghalikan ni Johan. Penny, ayos ka lang? Namumula ka? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Johan, saka hinawakan ang kanyang noo. Agad naman siyang napaiwas at napalayo.
Dahil sa pagdikit ng balat nila sa isa't isa, hindi man lang niya namalayan na nakaupo na pala ito sa kanyang tabi. Namumula ka, Penny. Sambit ni Johan sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay napatingin si Penelope sa labi ng binata. Kasabay nito ay naalala niya na naman ang pangyayari kamakailan lamang. Mas lalo tuloy nag-init ang kanyang tenga. Wait, magsi-CR lang ako. Paalam niya sa mga ito sa kaagad na napatakbo papunta sa banyo. Ayos lang po ba siya? Taka at nag-aalala na tanong ni Johan sa dalawa. Hayaan mo yun. May naaalala lang siguro yun. Ikain mo na lang yan. Sambit na lamang ng ginang sa kanya. Hanggang sa magbiyahe na sila ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba si Penelope. Oh, bakit parang may bago kay Penelope? Tanong agad ni Kuya Geode pagdating pa lang nila ng terminal. Ha? Anong bago? Ako pa rin to. Sambit niya sa mga ito. Maging ang mga kasamahan nilang driver ay napatingin na rin sa kanila. Oo nga, parang iba sa mukha mo. Ano ba yun? Nag-iisip na sambit ni Geode. Napatingin din sa kanya si Johan kaya mas lalong na-conscious si Penelope. Teka, naka-makeup ka ba, Penelope? Takang tanong ng isa nilang kasamahan. Oo nga, naka-makeup. Tama, makeup. Mas nagliwanag ang mukha ni Penelope. Nako, nagdadalaga na ang aming news. Asar sa kanya ng isang kasamahan nila. Agad na nahiya si Penelope. Ano ba yan? Bakit kasi ako agad ang napansin nito ni Kuya Geode? Nakakainis naman. Tinry ko lang naman gumamit ng makeup ni Mama. Di ko alam na mapapansin nila. Mga bakla ba sila? Sa isip-isip ni Penelope. Bakit? Ano naman ang masama? Kahit na driver siya, babae pa rin naman si Penelope eh. Di ba, Pen? Akbay na tanong sa kanya ni Henry, isa sa mga konduktor dito. Lumayo ka nga, Henry. Oo na. So sino naman yung lalaking yun Nagpapaganda ka na ngayon Kansyaw pa nito sa kanya. Magtigil ka, wala to. Naisipan ko lang gumamit. Masama ba? Sagot niya dito ng pabalang. Ito naman, tinatanong ko lang Pero bagay naman sa'yo yan, Penelope. Mas maganda nga yan na nag-aayos ka Mas lumalabas ang pagiging morena mo. Sambit ng mga ito sa kanya. Napangiti siya dahil sa komento ng mga ito. Saglit siyang napatingin kay Johan at saktong nagkatinginan sila. Sinubukan niyang tanongin ito gamit ang pagtaas ng kanyang kilay. Ngunit mukhang hindi niya ito nahalata. Kaya nag-iwas na lang din ng tingin si Penelope. Na-awkwardan siya dahil sa paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya. Wala man lang siyang sinabi kanina kahit na nakasuot ako ng makeup. Sa isip-isip ni Penelope habang nakatingin sa lalaki gamit ng salamin. Napahinto kasi sila dito sa palengke at nagtawag si Johan ng mga pasahero. Ay, tulungan na kita, miss. Saan ka ba? Tanong ni Johan sa babaeng may dalang malaking bag. Ay, salamat kuya. Ang gwapo niyo, ang gentleman niyo pa. Kinikilig na sambit ng babae. Sige, pasok na kayo, miss. Sambit nito sa kanya. Otomatikong napairap si Penelope. Sus, ang arte naman ni ate. Parang ang gaan-gaan lang naman ang dala niya Nagkunwari lang na mabigat para tulungan siya ni Johan. Pagbuhuling ko kayong dalawa Sa isip-isip niya. Ngunit ilang sandali lamang ay napatakip ng kanyang bibig ang dalaga. Teka, nagsiselos ba ako? Hindi siya makapaniwala na nakakaramdam nga siya ng inis dahil sa kanyang nasaksihan. Hindi naman siya ganito noon kahit na may humawak pa kay Johan. Penelope, ayos ka lang? Tanong ni Johan sa kanya. Doon lamang natauhan si Penelope at nakita si Johan na nasa kanyang tabi na. Oo. Tapos na ba? Puno na? Natataranta na tanong niya at agad na napaiwas ng tingin. Oo, puno na. Sagot nito sa kanya. Sumakay na rin ito sa likod dahil sumabit lamang ito. Makalipas ang kanilang unang biyahe ay tanghalian na nila. Tara, kumain muna tayo, Penny. Aya ni Johan sa kanya. Hindi alam ni Penelope kung paano iiwasan ng lalaki. Shit, hindi pwede to. Kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko para kay Johan. Baka mahalata niya na nagsiselos ako sa kanila kanina. At... Penelope, kakain na kayo. Sabay na kami. Aya sa kanila ni Jed, isa sa mga driver dito. Napatingin si Penelope. Tama, kung iiwasan ko si Johan para maintindihan ang nararamdaman ko, I would need Jed. Sa isip-isip niya.
Agad-agad siyang bumaba ng jeep at sumunod dito. Napakunot noon naman si Johan. Hindi niya maiwasang mainis. Kanina pa siya sa gilid ng jeep at inaaya si Penelope, pero hindi man lang siya sinagot. Habang si Jed, na ngayon palang nagtawag sa dalaga, ay sinundan na agad ito. Wala naman siyang ibang nagawa kundi ang sundan ng mga ito. Ngunit ang akala niyang wala lang ay mas lumala nang kumain na sila at nag-uusap ng kung anong tungkol sa makina. Habang si Johan naman ay napilitan na lang napakinggan ng dalawa at panoorin ng mga ito na mag-usap at magtawanan sa kanyang harapan. Kinahapunan ay maagang gumarahe sina Johan at Penelope. Maalat din kasi ang biyahe ngayong araw, kaya naman hindi na rin sila nagtagal pa. Nay, may ulam kaming binili. Johan, pakitawag si tatay, kakain na kamo. Utos sa kanya nito nang hindi man lang siya tinitingnan. Did I do something wrong? Is she mad at me? And why the hell did she use makeup earlier? Is she trying to impress someone? Sa isip-isip ni Johan. Johan, pakipatay na lang ang TV pagkatapos mo matutulog na ako. Sambit ni Penelope habang umiinom ng tubig galing sa ref. Nais pa man din niyang magtambay dito sa sala, ngunit nandito si Johan at hindi niya magawang tagalan ng presensya nito. Isinarado na niya ang pinto ng ref at sumalubong agad sa kanya ang lalaki na diretsyong nakatingin sa kanya. Oh, anong ginagawa mo dyan? Gulat na tanong niya dito. Are you mad at me? Tanong ni Johan, kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. Huh? Anong pinagsasabi mo? Syempre hindi. Sagot naman niya dito at naglakad sa kabilang direksyon, ngunit hinarangan ulit ito ng lalaki. Tell me the truth, Penelope. Huh? Wala nga sabi. Tanggi niya at agad na napalakad sa kabila, ngunit naharangan ulit ito ni Johan. Then, bakit ka naka-makeup kanina? Naglakad siya sa kabilang direksyon. Pakialam mo ba? Hinarangan ulit siya ni Johan. May nagugustuhan ka na bang iba, Penelope? Tanong ni Johan sa kanya. Huh? Si Jed ba? Kapansin-pansin na ang desperadong ekspresyon sa mukha ni Johan. Medyo madilim sa kanyang direksyon, ngunit kapansin-pansin ang nagmamakaawa na mukha nito. Ano ba? Hindi nga. Bakit ba? Nagulat siya nang bigla na lang maglakad papalapit sa kanya si Johan. Dahilan para mapasandal siya sa mesa. Then sino? Kanina, tulala ka at halatang iniiwasan mo ko. May iba ka na bang gusto? Wala na ba akong pag-asa sa'yo? Please tell me, Penelope. I'm begging you. Mababasa ang pagpigil ng iyak na sambit ng lalaki. Sa huli ay hindi na natiis pa ni Penelope ang makipagtitigan dito, kaya napayuko na lamang siya. Hindi. What? Mali ka, Johan. Hindi si Jed ang dahilan kung bakit ako nag-makeup. Ikaw ang dahilan. Mahinang sagot niya habang pilit na itinatago ang hiya. Huh? Hindi mo ba narinig? Ikaw nga. Kaya nga hindi ako makatingin sa'yo ng diretsyo eh. Kaya hindi ko magawang sabihin sa'yo mga katagang nais kong sabihin. Hindi ko magawang tagalan ng mga tingin mo sa akin. Ang simpleng paghawak mo sa kamay ko. Lahat yan ay may epekto sa akin. Pahina na ng pahina ang sagot niya dito. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila, dahilan para mailang si Penelope. Agad siyang napaangat ng tingin sa lalaki. Magsalita ka naman dyan. Para akong tanga dito na. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang sinapo ni Johan ang magkabila niyang pisngi at hinalikan ng kanyang labi. Masarap at matamis ang bawat halik nito bago ipinagdikit ni Johan ang noo nila sa isa't isa. Ibig sabihin ba nun mahal mo na rin ako, Penelope? Tanong ng lalaki sa kanya habang naghahabol ng hininga. Natawa ng pagak si Penelope. Oo na, sinasagot na kita. Unti-unting lumawak ang ngiti ni Penelope dahil dito, kasabay ng bigla ang pagbuhat ng lalaki sa kanya. I love you too, Penelope. Sambit ng lalaki, saka siya inupo sa ibabaw ng mesa na malaya na lamang nila ang sarili na nasa gitna ng halikan. Mapusok at mainit ang bawat halik nila habang nasa pagitan si Johan na mga hita ni Penelope. Ipinulupot naman ng dalaga ang kanyang kamay sa leeg ng binata at binigyan pa ito ng access para mahalikan at mahawakan siya nito sa katawan ng malaya. I love you too, Johan. Sambit ni Penelope sa pagitan ng mga halik nila habang ang kamay ng lalaki ay naglilibot sa kanyang hita at braso. Para bang isang bombang sumabog ang balitang yon sa lahat. Talaga? Sabi na kayo din talaga ang magkakatuluyan.
Sambit ni Geode sa kanila nang malaman na magkarelasyon na sila. Salamat Kuya Geode. Akala ko nga wala siyang balak na sagutin ako eh. Mababasted pa yata ako kako. Natatawang kwento ni Johan dito. Tinapik naman ni Penelope ang braso ng nobyo. Grabe ka naman kung makakwento ka parang sobrang maldita at pinahirapan kita ng husto. Natawa naman ang mga ito. Sa wakas mukhang magkakapo na rin sina kumare at kumpare ah. Imbitahan niyo kami sa kasal niyo ah. Sambit ng isa pang driver. Siyempre naman po. Mayabang na sagot ni Johan. Ano siyempre ka dyan? Magtigil ka nga. Saway naman ni Penelope. Bakit? Ikakasal din naman talaga tayo ah. Natatawang sagot ni Johan na inirapan lamang ng nobya nito. Kahit ganito siya, ay talaga namang kinikilig pa rin talaga siya sa kanyang loob. Sino bang hindi? Napakagwapo ng kanyang nobyo. Kahit na konduktor lang ito, ay hindi naman nababase sa katayuan ng pag-ibig. O siya, sige na, biyahe na kayo. Puno na yata. Anas ng isa nang mapansin na puno na ang jeep ni Johan at Penelope. Habang nagbabiyahe sila ay para bang sobrang saya nilang dalawa. Mas magaan ang trabaho nila at kahit na medyo showy itong si Johan ay hindi naman siya nakikrinsyan dito. Para bang nais lang ng lalaki na ipaalam sa mga pasahero na tike na siya. Hindi katulad noon ay kaunti na lang din ang nanunukso kay Johan. Marahil dahil napansin nila ang holding hands nila kanina papunta sa jeep. Mga 6:00 na sila nakaakyat, kaya naman habang naghihintay ng mga pasahero ay kumain muna sila. Wait, bili na lang ako. Dito na tayo kumain, ayos lang. Tanong ni Johan sa kanya. Sige lang. Hindi kasi katulad ng terminal nila sa baba ay may maliit na mesa sila dito. Kaya naman dito na rin sila kakain ng kanilang tanghalian. Habang naghihintay sa pagdating ni Johan galing sa malapit na tindahan ay naupo muna doon si Penelope at nakapagkwentuhan sa mga kapwa driver. Maya-maya ay isang ginang na nakasuot ng magarang damit ang lumapit sa kanila. Uy, Kuya Geode, pasahero ata. Sambit ni Penelope nang makita ito. Agad namang lumapit dito ang driver. Ay ma'am, saan po kayo? Dito po, San Pedro, San Diego. Saan kayo ma'am? Tanong ni Geode dito. Tabi, I'm not here to ride your cheap vehicle. Malakas na tinig na sambit ng ginang habang diretsyong nakatingin kay Penelope. Maging ang mga kasamahan nilang driver ay napahinto at napatingin sa ginang. Huminto ito sa harapan ni Penelope at dinuro ito. You! Malakas na sigaw dito. Napatingin pa si Penelope sa kanyang likuran upang i-check kung siya ba ang tinuturo nito. Ako? Pagak nitong natawa. This bitch can't even understand me. Sarkastiko nitong sambit, saka napairap bago umarap sa kanya. Yes, you! Sambit nito, saka napatayo si Penelope. Where is my son? Matapang na tanong nito. Huh? Excuse me, miss ah. Driver ako, pero hindi ako hanapan ng nawawalang anak ah. Psh, don't lie to me. Nagkukunwari ka pa na hindi mo alam. Ilabas mo, anak ko. Malakas na sigaw nito. Miss, hindi ko nga alam kung sino ang anak niyo eh. Maging ang ilang driver ay napalapit na rin. Di mo alam? According to my intel, ikaw lang naman ang malanding umaahas sa anak ko. Si Johan Gia. Where is he? Ilabas mo siya. Ay madam, kalma lang po tayo. Huwag niyo po sigawan si Penelope. Sambit ni Geode na inawat ang ginang. Penelope? Sounds so cheap. Sarkastiko na sambit nito. Dito na nag-init ang ulo ni Penelope. Excuse me, miss ah. Hindi ko alam kung sino kayo. Pero kung kayo ang nanay ni Johan, gusto ko kayong respetuhin. Pero sana, ay wag niyo naman akong sigawan. Sambit niya dito. Why? Because you wanna play like a decent woman for my son? Ang cheap na nga ng damit mo? Ang itim mo pa? Buwelta nito. Agad na umawat ang mga driver dahil maski sila ay nainis sa tinura ng ginang. Miss, tama na yan. Sumasobra na kayo. Get off me! Malakas na sigaw ng ginang. Kumalma kayo, ma'am. Kayo itong unang sumugod. Wala kayong karapatan na sabihin yan kay Penelope. Pagtatanggol pa ng mga ito sa kanya. As much as possible, ayokong mawala ng respeto sa inyo. But I don't give a shit to what you're saying, ma'am. Yes, I'm with your son. But it doesn't mean I'm keeping him for myself. Siya ang tumakbo palayo sa inyo dahil sa pamimilit niyo sa kanya.
Matapang na sagot niya dito. Napailing ang ginang at pinilit na kumalma. Mom? Lahat ay napatingin kay Johan, na ngayon ay gulat na nakatingin sa dalawa. Agad namang lumapit si Johan sa mga ito at pumagitna. You're here. How did you find me? Kulat na tanong ni Johan. Of course! I need to take you back from that cheap woman. Seriously, Johan? A jeepney driver? Natawa pa ito ng pagak. Mom, please, get out of here. This is my decision, and I don't want to be in your side this time. Hindi naman makapaniwala ang ginang na makita ang anak na kumampi sa babaeng iyon. Napakross-arm ito at napataas ang kilay sa babae. How much? Tanong nito. Mom. Saway pa ni Johan. 1 million? 2 million? Tell me your price. Sambit nito kay Penelope. Mom, stop it. You wanna know, ma'am? Hamon ni Penelope sa ginang at bahagyang napangisi. Penelope. Kinakabahan na sambit ni Johan. Watch us. Dagdag pa ni Penelope. Nagulat na lamang ang lahat nang biglang hinila ni Penelope ang kwelyo ni Johan at walang pasabi itong hinalikan. Wow! Napatili at napuno ng kantsawan ang buong terminal dahil sa nasaksihan ng lahat. Maging ang mga driver ay kinilig dahil sa maangas at smooth na moves ni Penelope. Yun oh, paniskilig na naman si Johan the boy. Yan ang Penelope namin. Na siyang nagpangiwi sa ginang. Nang mahinto ang paghalik ng dalaga ay tumingin siya sa mga mata ni Johan. I won't take any money as I won't take back that kiss. Sambit ng dalaga. Ang gulat na binata ay para bang kinilig at hindi alam ang gagawin. Nais niyang magtatalon dahil sa tuwa at saya, ngunit hindi naman niya magawa, lalo pa nang makita ang reaksyon ng kanyang ina. Johan, explain this to me. Sambit nito sa kanya. Hinawakan naman niya ng mariin ang kamay ni Penelope, saka humarap sa ina. Mom, please leave us alone. I won't change my mind. I love Penelope. If not her, then I'd rather die. Sambit nito. Dahil sa inis ay napairap na lamang ang ina, saka ito nag-walk out. Saka lamang napansin ni Johan ang ama na nasa gilid na nakatingin din sa kanya. We need to talk about this, Johan. I'll be waiting for you. Sambit nito sa kanya. Yes, Dad. I will. Sagot niya dito. Para bang may anghel na dumaan at pinagmasdan lamang ng mga ito ang papaalis na kotse. At hanggang sa dumaan na ang ilang saglit ay tuluyan na ring nawala ang kotse. Woo! Yun oh, matapang naman pala. Kilig ang tumbong ni Junior. Lakas mo talaga, Penelope. Akala ko sa mga palabas lang nangyayari mga ganun eh. 1 milyon ba? O pag-ibig? Solid! Tunay na mapagmahal ang aming Penelope. Napailing na lamang ang dalaga dahil sa pangaasar ng mga kuya-kuyahan niya sa terminal. Maging ang mga bata at babaeng nakarinig ng nangyari kanina ay napapatawa sa mga ito. Lumapit naman sa kanya si Johan. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Yes, ayos lang. You mean it, right? Napatingin si Penelope sa lalaki na nagtataka. Huh? Yung sinabi mo kanina, you'll never take money from her. I promise you, I will fight for her love. Just wait for me, and I'll clean this up. Sambit nito sa kanya, saka hinalikan ng kanyang noo. Napapikit naman si Penelope nang yakapin siya ng nobyo. Yes, I will. Mahinang sagot niya dito. Makalipas ang ilang araw ay pansamantalang umalis si Johan para bumalik sa pamilya nito. Hinayaan naman ito ni Penelope dahil alam niyang kailangan din talaga nitong makausap ang parents nito. 1 linggo ang lumipas ay hindi pa rin maiwasang mamiss ng dalaga ang nobyo. Kahit na nakakausap naman niya ito madalas sa cellphone ay madalas naman itong busy kaya hindi rin matagal ang kanilang usapan. Penny, halika na dito at tayo ay aalis na. Opo, Nay. Pababa na po. Sambit niya dito. Kaarawan kasi ng kanyang ina ngayon at naisipan nilang kumain sa labas. Naghanda siya ng maliit na regalo na binalot niya sa gift wrap. Ayan, nakahanda na ang lahat. Nakangiti niyang sambit sa sarili bago muling napatingin sa salamin at napangiti. Saka nagtungo na sa baba. Sabay-sabay na silang nagtungo sa restaurant na inireserve niya para sa celebration nila. Ngunit bago pa man sila makapasok sa loob ay pinahinto na siya ng tatay niya. Ay anak, bili mo nga muna akong Gatorade.
Makalimutan kong dalhin yung akin. Pero tay, may inumin naman sa loob. Oo, pero mas gusto ko ang Gatorade, anak. Ay oo, anak. Baka magtain na naman ng papa mo mamaya. Sabat naman ng kanyang ina. Napailing na lamang tuloy si Penelope. Saka bumili na lamang sa 7-Eleven na malapit. Pagdating niya sa lugar, ay nagulat siya sa mga disenyo sa paligid. Uy, mukhang may makakasabay kami sa celebration. Meron kayo may birthday? Takang tanong niya sa sarili. Ngunit pagdating niya palapit sa kanilang table, ay mas napansin niya ang mas maraming dekorasyon sa paligid. Ano to? Happy Monthsary, Penelope. Linig niyang tinig ng isang lalaki sa kanyang likuran. Agad siyang napatingin dito at nakita si Johan. Ni walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Bagkus ay otomatiko na lamang siyang napatakbo dito at napayakap sa nobyo. Johan! Tawag niya dito. Penelope, I miss you so much. Mahinang bulong nito sa kanya habang nakayakap pa rin sa kanya. I miss you too, Johan. Sambit naman niya dito at saka humiwalay ng yakap dito. Agad siyang hinalikan ng nobyo matapos noon. Doon lamang niya naikot ang paningin at napansin na nakareserve pala ang buong restaurant para sa celebration nila. Ikaw may pakana nitong lahat? Takang tanong niya sa nobyo. Yes, do you like it? Kinasabwat ko pa si nanay at tatay para sabay nating i-celebrate ang birthday niya at ang monthsary natin. Nakangiting sambit ng lalaki. Napatingin naman si Penelope sa mga magulang at nakita ang masasayang ngiti ng mga ito. Nakangiting napasandal si Penelope sa dibdib ng lalaki. I'm home, Penelope. I won't leave you anymore. Welcome home, Johan. Sambit niya lamang dito. Sa loob ng ilang linggo na pagkawala ni Johan ay tuluyan na niyang naayos ang gulo nila ng parents niya. Hindi talaga siya nagpatalo sa mga ito. Kaya naman kalaunan ay ang mga ito na lang ang napabuntong hininga. At wala na silang nagawa pa sa kanilang anak. I can't believe your son. He dares to introduce her future wife to our family just like that? Hindi makapaniwala na anas ng isang ginang. Claudette, hayaan mo na. They are engaged now, and Johan is planning to have their marriage next month. Respect your son's decision. Sambit nito sa kanya. Yoo-hoo! Congrats, Johan, Penelope! Pagbati sa kanila ng mga drivers na umattend sa kanilang kasal. Mga naka-t-shirt at polo lang ang mga ito. Salamat po, Mang Tomas. Mukhang nag-e-enjoy naman po kayo dito. Sambit ni Johan. Oo naman, may isang case pa ng Red Horse oh. Sambit nito. Nagtawanan ng kapwa drivers. Papadala kami dito ng 2 pang case kung kulang yan. Marami din tayong pulutan doon. Kuha na lang po kayo. Anya pa sa mga ito. Solid ka talaga, pre. Oh, shot puno! Shot puno! Sabay-sabay na nag-cheer ang mga ito, kaya napilitan na siyang inumin ng shot sa baso. Nagtawanan pa ang mga ito pagkatapos. Napangiwi naman ang ina nito dahil makaagaw atensyon ng mga bisita ng anak. Marami pa man din silang bisita na business partner. Wala namang pakialam ang mga ito. Sa halip ay natutuwa din sila. Sadyang killjoy lang talaga ang ina ni Johan. Napatawa naman ang tatay ni Johan at nakisama na rin sa mga ito. Mas lalo tuloy napakunot ang noo ng ginang at hindi makapaniwala. Pasensya ka na ha. Ganyang inuman kasi ang meron sa amin eh. Sambit ni Penelope sa asawa. Ano ka ba? Siyempre kasal natin ngayon. Kaya kailangan imbitado rin sila. Napangiti naman silang dalawa. Saka hinalikan ang isa't isa. Thank you for coming into my life, Penelope. I love you so much. I love you too, asawa. Sagot naman ng asawang babae saka napayakap sa isa't isa. Wakas. Shoutout po kay Rose Braulio from Laguna City, Juana Caballero from San Jose, Batangas, Jeneline Bapial from Saudi, Mary Jane of Hong Kong, at si Lubaini Malang from UAE, Sharjah.